In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, "Let there be light." And there was light. Is the Trinity logical? You would just take the Trinity on faith alone. Explain it in a rational way. Or is it Of all the commandments, the fourth is the most contested. And how is this acknowledgement made? By keeping the seventh day holy. The book of Leviticus is the third book of the Bible, and it says underneath all of this purity and Jesus becoming impure was by eating certain animals. Sa Diyos po ang kapurihan at ang kaluwalhatian. Sa pagkakataon pong ito ay walang ampat ang atin pong pasasalamat sa atin pong Panginoong Diyos sapagkat patuloy niya tayong pinagkakalooban ng pagkakataon na makapagpatuloy ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa Himpapawid gamit po ang programang ito ng Back to the Truth Ministry. Ang inyo pong maliit na lingkod kay Kristo ay patuloy po nag-iimbita sa inyo na samahan po ninyo akong muli sa atin pong gagawing pagtugon sa isa pong usaping pangpananampalataya. At dito po mga kapatid, muli po nating itutuwid, muli po nating itatama yung pong mga maling interpretasyon ng Iglesia ni Cristo na natatag sa Pilipinas noong 1914 sa pamamagitan po ng kanila pong representative na ministro na si kapatid na Dan Omar Leibig doon sa usaping ukol pa rin po sa araw po ng Sabat sa kanilang platform na ang pagbubunyag. At dito po, katulad po ng ating laging ginagawa, ang layunin po ng inyong maliit na lingkod kay Kristo, Brother Fernando B. Camacho Jr., ay ibalik po kayo sa tunay na katotohanan o doon sa tunay na katuruan na pilit na nababaluktot ng mga hidwang pananampalataya dahil sa kakulangan ng pag-aaral ng Biblia. Pero bago po tayo tumungo sa atin pong masinsinang muling pag-aaral, tayo po muna ay muling dumulog sa ating Panginoong Diyos. Muli naming ipinagtatagubilin amang banal ang magiging usapin uli ngayon. Ang inyo pong makapangyarihang kamay ang siyang patuloy pong aalalay sa amin pong gagawing pag-aaral. Muli naming pinagkakatiwala ang buong magiging usaping ito. At ang banal na Espiritu ay siyang patuloy ding magbubukas ng mga isipan at mga puso ng mapapaabutan ng mensaheng ito at ng pagtutuwid ng programang ito. Muli po amang banal, muli ka naming pinupuri at pinasasalamatan sa pamamagitan po ng makapangyarihang pangalan ng aming pong Panginoong Hesus. Amen. Katulad po ng ating nabanggit, mga kaibigan at mga kapatid, ay muli po nating itutuwid, ibabalik sa tunay na aral o sa tunay na katuruan, yaon pong mga maling turo ng Iglesia ni Cristo na atin pong nabanggit sa pamamagitan ng kapatid na Dan Omar Leibig. Pero ganun pa man, bago tayo tuluyang pumalaot, panoorin po muna natin pakinggang mabuti ang maliit na bahagi ng bidyong ito. Ngayon mga kaibigan, hanggang kailan po dapat ipangilin ng bayang Israel ang araw ng Sabat? Pakinggan po ninyo, ganito naman po ang ating mababasa dito po sa Exodo 31:16. Ganito ang nakasulat. Kaya't ang mga anak ni Israel ay mangingilin ng Sabat, natuto pa rin ang Sabat sa buong panahon ng kanilang mga lahi
na pinakapalaging tipan. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, para po sa inyong kabatiran, ang panahon ng mundo ay nahahati po sa 3 dispensasyon. Una po ay ang panahon ng mga magulang o patriarka. Ang kasunod po nun ay ang tinatawag na panahon ng bayang Israel at ang panahong Kristiyano. Ang utos po na ipangilin ang Sabat ay sa buong panahon ng lahi ng Israel lamang. Kung papaano pong sa panahon ng mga magulang o ng mga patriarka ay hindi ito iniutos ng Panginoong Diyos sa tao, sa panahong Kristiyano man po, panahon po natin yan, ay hindi na po umiiral ang utos na ito. Maliwanag pong muli ang atin pong napakinggan sa mga ipinahayag ng kapatid na Dan Omar Lebeg doon sa kanyang programa na Ang Pagbubunyag. At nakita natin mga kapatid na binanggit po niya na hanggang kailan daw po dapat ipangilin ng bayang Israel ang araw po ng Sabat. At isa po sa kanyang pinagkunan ay ito pong nasa Exodo, Kapitulo 31, talata pong 16. At dito po sa kanyang pagkakabasa ay binanggit din po niya na ang panahon po ng mundo ay nahahati di umano sa 3 dispensasyon. Sa panahon anya ng mga magulang o panahon ng mga patriarka, ang una, yun namang ikalawa, yung pong tinatawag na bayang Israel di umano. At yung namang ikatlo ay yung panahong Kristiyano. Ito pong 3 dispensasyon na kanyang binabanggit ay hindi ko na po ito gagalawin, kundi doon po ako magpo-focus mga kapatid, doon sa mga tinagurian niyang ang utos di umano na ipangilin ang araw ng Sabat ay sa buong panahon ng lahi ng Israel lamang. Ito na naman po mga kapatid, yung pag-i-insert na naman ng salitang lamang para lang mapalabas at mapatunog na hindi na nga dapat ipangilin ang araw po ng Sabat sa panahong Kristiyano. Kaya po, lagi po nilang nababanggit na yun daw pong utos na ipangilin ang araw po ng Sabat ay sa buong panahon ng lahi ng Israel lamang di umano. Ayan. Kaya, kung paano daw pong sa panahon ng mga magulang o sa panahon ng mga patriarka ay hindi po iniutos ng Panginoong Diyos sa tao, sa panahong Kristiyano man daw po o sa panahon anya natin, yan ay hindi rin po umiiral ayon po sa pagpapaliwanag ng kapatid na Dan Omar Lebeg na isang ministro ng Iglesia ni Cristo. Mga kapatid at mga kaibigan, muli nating itutuwid yung mga nabaluktot na pangangatwiran, no? Yung mga nabaluktot na katotohanan ay muli nating iaayos at itutuwid mga kapatid. Ang tawag po sa ginawang pagpapaliwanag ng kapatid na Dan Omar Lebeg, isang piling ministro ng Iglesia ni Cristo na siyang naglatag doon sa ang pagbubunyag na pinamamahalaan ng Iglesia ni Cristo na naitatag noong 1914 ay Fallacy of Non-Sequitur. Samantalang binasa at pinagbasihan niya yung Exodo 31 talatang 16 ay hindi siya sumunod sa daloy po ng usapin doon, sa daloy ng konteksto, sa daloy ng pagkakabaybay sa mga syntax nito. Kaya po nasagasaan niya yung the fallacy of non-sequitur. Ano ho ba ibig sabihin ng fallacy of non-sequitur? Ang ibig pong sabihin niyan mga kapatid ay the fallacy
of it does not follows. Hindi niya sinundan yung tunay na sinasabi ng Biblia. Tanong, saan po sa talatang ito ng Deuteronomy 31:16 sinabi ng Biblia na ang utos na ipangilin ang araw ng Sabat ay sa buong panahon ng lahi ng Israel lamang? Saan po yan nakalagay sa talatang ito na binasa ng kapatid na Dan Omar Lebeg? At maging si kapatid na Dan Omar Lebeg, tinatanong na rin natin, saan natin mababasa sa talatang ito ng Deuteronomy, ng Exodo 31:16 na sinasabi ng Biblia na ang utos na ipangilin ng araw ng Sabat ay sa buong panahon ng lahi ng Israel lamang, katulad ng inyong binabanggit? Ano po? Ngayon, sinasabi ba sa talatang ito ng Exodo 31:16 na ang mga anak ni Israel lamang ang mangingili ng Sabat? Hindi po, mga kapatid. Malaking pagkakamali po ang sabihin o maging conclusion na sa Israel lamang iniutos ang pangingili ng Sabat. O di kaya't sinabi ba ng Exodo 31:16 na tutuparin ang Sabat sa buong panahon lamang ng kanilang mga lahi na pinakapalagi ang tipan? Hindi rin po, mga kapatid. Self-conclusion lamang po yon ng kapatid na Dan Omar Lebeg para magmukhang totoo yung kanila pong ipinangangaral. Sinasabi lang yon ng kapatid na Dan Omar Lebeg upang kayo ay mapaniwala na mali ang turo ng Seventh-day Adventist Church. Pero ang totoo, kapag ini-scrutinize natin yung bawat detalye ng kanila pong mga aral dito po sa atin pong pinag-uusapan sa pangingilin ng araw ng Sabat, ay nakikita natin na maling-mali ang kanila pong turo tungkol dito. Tandaan natin, mga kapatid, ang ibig lamang po sabihin nito ay tutuparing ipangilin ng Israel yung pong Sabat sa panahon ng kanilang lahi na siyang pinakapalaging tipan nila sa Diyos. Yun lamang pong ibig sabihin. Huwag na ho nating lalagyan pa ng ibang kulay. Simple lamang po ang ibig sabihin ng 31:16. Uulitin ko po. Simple lamang ang ibig sabihin ng 31:16 ng Exodo. Tutuparing ipangingilin ng Israel ang Sabat sa buong panahon ng kanilang lahi na siyang pinakapalaging tipan nila sa Diyos. Hindi sinasabi na sila lamang ang tutupad o eksklusibo lamang sa bayang Israel ang pangingilin ng Sabat. Yan po ang dapat po ninyong maunawaan, mga kapatid. Sabi nga ng kapatid na Aldrin Ruetas sa amin pong programa doon sa kabilang istasyon sa Ayon sa Kasulatan, madaya na daw anyo tayo sa ibang bagay, wag lang sa pananampalataya. Totoo yun, mga kapatid. Madaya na tayo sa ibang bagay, wag lamang sa pananampalataya, sapagkat kaligtasan mo ang nakalagay dito. Kaligtasan ng bawat tao, kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay ang nakataya dito. Kaya ho, mga kapatid, mga kaibigan,
sa atin pong palagiang pagsusuri. Bagamat sabi ko nga, gumuguhit ang galit sa inyong damdamin o gumuguhit ang sugat sa inyong puso, huwag ho ninyong ipagdaramdam. Ang layunin ko lamang ay muli po kayong maibalik sa katotohanan. Kaya po ang titulo ng ating programa, Back to the Truth Ministry. Isa lamang po ang akin pong mithiin. Ang kayo ay madala ko sa paanan ng ating Panginoong Hesus. Na kayo ay makapagkamit ng buhay na walang hanggan. Na kayo ay makasama ko doon sa langit na bayan at magmana ng panibagong paraiso na ipapamana niya sa kanyang mga tunay na lingkod. Ngayon, isa pang katotohanan mula sa Biblia na ang Sabat ay ibinibigay ng Diyos hindi lamang eksklusibo para sa bayang Israel. Ganito po ang mababasa natin sa banal na kasulatan. Buhat sa Kapitulo 20, talatang 10 ng Exodo. Ang wika po'y ganito, saling ang Biblia. Ngunit, ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sino daw po? Eksklusibo lamang ba ang pangingilin ng Sabat para sa bayang Israel? Lamang ba ito? Hindi pa, mga kapatid. Ang wika rito, maging taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan, mangingilin din ng araw ng Sabat. Yan. Kaya nga maging sa panahong ito, pinananatili po namin ang aral na ito, mga kapatid, sapagkat hindi lamang eksklusibo sa bayang Israel ang pangingilin ng Sabat. Katulad ng talatang ito, maging taga-ibang lupa mangingilin din na sila'y nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Kaya po doon sa mga kapatiran naming Adventista na isa sa kanilang mga business ay yung pong pagpapaupa, ay lagi nating pinapaalalahanan na dapat mangingilin din yung mga nangungupahan sa kanila. Kaya dito sa amin, mga kapatid, mapapansin po ninyo, mayroon pong magandang pag-uusap na kapag sila'y nasa loob na ng ating mga pintuang daan, ipangingilin din po nila ang araw po ng Sabat. Ay kung hindi po nila ipangingilin ang araw ng Sabat samantalang sila nasa loob ng ating mga pintuang daan, ay ipinaghihingi natin ng paumanhin na hindi natin sila mapagbibigyan ng lugar sa atin pong mga paupahan sapagkat tungkulin natin na sila ay makapangilin din sa araw po ng Sabat, alinsunod sa sinasabi ng talata sa Biblia. Kaya nga, mga kaibigan, mga kapatid, isang katunayan ang talatang ito na maging yung mga taga-ibang lupa na nasa loob ng mga pintuang daan ay mangingilin din po ng araw ng Sabat. Ano ba ibig sabihin nung taga-ibang lupa? Ay simple lang po ang ibig sabihin po niyan. Yan po yung mga dayuhan. Yan po yung hindi kabilang sa bayang Israel. Babasa po ako ng isang salin ng Biblia. Ito po'y saling
sambayan ng Pilipino. Ganito po ang ating mababanggit sa kaparehong talata, Exodo 20 talatang 10. Ngunit ang ikapitong araw ay araw ng pahinga para kay Yahweh inyong Diyos. Huwag kang gagawa ng anumang trabaho sa araw na iyon. Ikaw man, ni ang iyong anak na lalaki o anak na babae, ni ang iyong mga katulong, maging lalaki o babae, ni ang iyong mga hayop, ni ang dayuhang nasa loob ng iyong bakuran. Maliwanag po mga kapatid, yun po palang taga-ibang lupa. Ang ibig sabihin ng dayuhan, ayan. Ano ba yung dayuhan? Ano ba yung taga-ibang lupa? Simple lang ibig sabihin nun, hindi kabilang sa bayang Israel. Sa Modern King James Version, ang ginamit po dyan ay stranger. Yan. Mga stranger. Sa Good News Bible, ang ginamit namang salita para doon sa taga-ibang lupa o doon sa dayuhan o doon sa sinasabing stranger ay foreigner. Yan, mga foreigners. Yun po ang pagkakabanggit. Dito naman po sa La Biblia de las Americas, na salin ng Biblia, mababasa naman po ninyo yung pong salitang taga-ibang lupa o yung dayuhan, stranger o foreigners, isinalin po itong ekstranghero. Ayan, ekstranghero. Kaya mapapansin natin mga kaibigan na talagang hindi eksklusibo para sa mga Hudyo lamang ang pangingili ng Sabat, kundi maging mga estranghero, maging foreigners, ay nasa loob ng mga pintuang daan ay mangingilin din ng araw po ng Sabat. Ngayon, dagdag pa, Kapitulo 23, talatang 12 ng Exodus, ganito pang ating mababasa. 6 na araw na iyong gagawin ng lahat ng iyong gawain, at sa ikapitong araw ay magpapahinga ka upang ang iyong baka at ang iyong asno ay makapagpahinga, at ang anak na lalaki ng iyong aliping babae at ang taga-ibang lupa ay makapagpahinga. Nakita ho ninyo? Dito naman ay taga-ibang lupa ang ginamit. The same din po yan pag binasa po ninyo sa ibang mga salin ng Biblia, mapa Tagalog, mapa Ingles, ay iisa lamang po ang tinutukoy ng taga-ibang lupa, hindi kalahi ng bayang Israel. Ayun. Ngayon, maliban pa sa talatang yan, meron pa ba na nagsasabing hindi lamang eksklusibo ang pangingilin ng Sabat na sinasabi ng kapatid nating Iglesia ni Cristo na si kapatid na Dan Omar Leibig? Meron po. Maging yung mga taga-ibang lupa rin, mga estranghero, mga foreigners na nakikilakip sa Panginoon, ay dapat ding magpapahinga ng araw po ng Sabat. Tingnan po ninyo. Sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 56, talata ay 2 at 6. Mapalad ang taong gumagawa nito, at ang anak ng tao na nangahawak dito, na nangingili ng Sabat upang wag lapastanganin, at nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. Gayun din ang mga taga-ibang lupa na nakikilakip sa Panginoon upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon
upang maging kanyang mga lingkod, bawat nangingili ng Sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng aking tipan, sabi po ng ating Panginoon. Ngayon, kung ang Sabat po ay para lamang sa mga Hudyo o eksklusibo lamang doon sa lahi lamang ng mga Hudyo, ay bakit ipinangingilin rin ito ng mga taga-ibang lupa? Di ho ba? Katwiran ng iba dyan kasi nasa loob sila ng pinto ang daan. Kaya nasa labas o nasa loob ng pinto ang daan, sila po ay hindi lahi ng Hudyo. Di ba? Kaya nga estranghero, taga-ibang lupa, foreigner, maliwanag lamang, hindi eksklusibo sa mga Hudyo ang pangingili ng Sabat. Kaya mali Maling-mali. Mali ho ang sinabi ni kapatid na Dan Omar Leibig na ang utos po na ipangili ng araw ng Sabat ay sa panahon ng lahi ng Israel lamang. Makita ho ninyo. Yun ho kanyang binitawan, wala na ho sa Biblia, hindi na ho nababasa sa Biblia, hindi rin inaayunan ng buong konsepto ng Biblia. Kaya nga irrelevant conclusion. Yung kanila pong tawag dito, yung kanila pong naging resulta ng pagpapaliwanag. Ito yung dahilan kapag hindi po tayo sumusunod sa flow ng doktrina ng Biblia. Kaya nga ay nasagasaan the fallacy of non-sequitur. Kaya maliwanag ito. Ngayon, balikan natin ang Marcos 2:27. Kasi nga yung katwiran nakikipamayan kasi sila. Yung hindi naman nakikipamayan sa Israel, hindi sa kanila ibinigay yung Sabat. Hindi para sa kanila yung Sabat. Mali na naman. Unang-una, mahirap nang tutulan yun, yung binabanggit natin. Kaya nasa labas o nasa loob, parehong stranger po yan. Pareho pong yan ekstranghero, parehong foreigner po yan. Ibig lamang sabihin, hindi talaga para lamang sa mga Hudyo. Balikan natin ang Marcos 2:27. At sinabi sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao, at di ang tao ng dahil sa Sabat. Napakaliwanag, mga kapatid, na sabi ng ating Panginoong Hesus, ginawaan niya ang Sabat ng dahil sa tao. Sino ba yung tao na binabanggit? Kasi ang pakli ng iba rito, yung tao na binabanggit dyan, yun laang daw mga Hudyo. Mali. Maliwanag na sabi ng talata, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. Hindi po sinabi ng Biblia na ginawa ang Sabat ng dahil sa Hudyo. O di kaya'y ginawa ang Sabat ng dahil sa lahi ng Hudyo lamang. O di kaya'y ginawa ang Sabat ng dahil sa Hudyo lamang. Wala pong ganun sa Biblia. Kundi maliwanag, ang Sabat ay ginawa ng Diyos ng dahil sa tao. Inuulit-ulit natin yan. Kailan ginawa ang Sabat? Hindi ba't sa panahon nang natapos ang paglalang ng 6 na araw? Gawa na ba ang tao noon? Gawa na rin po ang tao noon. Bakit ginawa yung Sabat pagkatapos niyang gawin ang tao? Ang sabi ng talatang ito, ginawa ang Sabat
ng dahil sa tao. In short, ginawa po ng Panginoon ang Sabat na ito para kila Adan at Eva at sa lahat ng mga saling lahi ng tao. Yun ho ang maliwanag diyan. Sapagkat yun pong terminong tao na binabanggit dito, katulad ng nauna na nating ipinaliwanag, galing po sa salitang anthropon na tumutukoy sa sangkatauhan. Ano ho? Bilang katunayan, babasahin ko po dito sa isa pang salin ng Biblia sa Analytical Literal Translation of the New Testament. Ganito po ang sabi sa atin. And he said to them, the Sabbath came to be for the sake of humanity. Not humanity for the sake of the Sabbath. Ano daw po ang sabi? Ginawa daw po ang Sabbath for the sake of of the Jews? No. For the sake of humanity. Napakalinaw po na yan, mga kapatid. Kapag kayo'y naguluhan pa, ewan ko na lang, mga kapatid. Kapag hindi pa ninyo tinanggap, may problema na talaga. O ngayon, sa Good News Bible, and Jesus concluded, the Sabbath was made for the good of human beings. They were not made for the Sabbath. Ginawa daw po para saan? For the good of human beings. Pag sinabing humanity o human beings, lahat po ng tao yan, hindi lamang para sa mga Hudyo. Yan ang maliwanag na katotohanan ng sinasabi ng Biblia. Huwag ninyong pagmatigasin, kapatid, ang inyong mga puso. Tanggapin na ninyong katotohanan. Ito ang tunay na katotohanan. Itong ipinaglilingkod namin sa inyo. Dito, sa International Standard Version. Then he said to them, the Sabbath was made for people and not people for the Sabbath. Ano po sabi? Ginawa po para kanino? Was made for people. Kasama tayong lahat. Lahat ng tao mula sa panahon ni Adan, sa panahon ni Moises, hanggang sa panahong ito. Sako po tayo ng Sabat. Ginawa po yung Sabat para sa atin. Kaya mali pong sabihin na yung Sabat ibinigay lamang para sa lahi ng Israel. Mali po yun. Hindi po yun inaayunan ng Biblia. Mabuti nga itong si B.W. Johnson, dito sa kanyang The People's New Testament na copyrighted noong 1891, sinabi niya ng maliwanag na the Sabbath was made for men. The Sabbath rest, that is the rest of 1 day and 7, was made for men, not for Jews only. Ito po si B.W. Johnson, hindi po ito Seventh-day Adventist. Pero sinasabi po niya yung katotohanan ng naobserbahan niya at natutunan niya bunga ng kanyang pananaliksik doon sa Marcos 2:27. Kaya sinabi niya na not for Jews only, hindi lamang para sa mga Jews o doon sa mga Hudyo. Kaya po, isa na naman pong tunay na katotohanan ang nalantad at nahayag sa pagkakataong ito. Muli na namang nanaig ang katwiran ng ating pong Panginoong Diyos at pinupuri natin siya sa bagay na ito. Kaya mga kaibigan, mahalin po ninyo ang tunay na katotohanan na siya naming ipinaglilingkod sa inyo, sapagkat ito lamang po ang magpapalaya
sa lahat po ng mga tao na natatanikalaan ng suligi ng kamalian na siyang nagpapaligaw at nagpapatigas sa puso ng mga tao. Mga kaibigan, mga kapatid, pagsikapan po natin na humarap ng subok sa atin pong Panginoong Diyos. Kaya ho sa pagkakataong ito, ang Back to the Truth Ministry, sa pamamagitan po ng inyong maliit na lingkod kay Kristo, ay muli ko po kayong hinihimok na magkaisa tayo. Magkaisa tayo ng pananampalataya, ng paniniwala. Saan mang panig po kayo ng mundo naroroon, anumang samahan ng pananampalataya ang inyong kinabibilangan o kinaaaniban, at nakita po ninyong kapareho lamang o kahawig lamang ng paniniwala ng Iglesia ni Cristo noong 1914 ang pangangatwiran ng inyong samahan tungkol po sa ating pinag-uusapan sa araw po ng Sabat, ay panahon na po, mga kapatid. Ito na po yung tamang panahon upang kayo ay umalis na sa pananampalatayang iyan. Gagawin po ninyo yan alang-alang sa inyong sariling kaligtasan, alang-alang sa kaligtasan ng inyong buong pamilya o ng inyong buong sambahayan. Aanib po kayo sa pananampalatayang ito ng Seventh-day Adventist sapagkat mahal ninyo ang atin pong Panginoong Diyos. Naririto po, mga kaibigan, mga kapatid, ang pananampalatayang Adventista na siyang mayroong dala-dala ng tunay na katotohanan na nagmumula sa atin pong Panginoong Diyos, na dapat nating panghawakan, na dapat nating lakaran. Kung kayo po ay nag-aatubili, nagdadalwa-dalwa ng isip, iluhod po ninyo ang inyong mga tuhod sa ating Panginoon. Lumapit po kayo sa Kanya't dumalangin. Tulungan niya kayong patibayin ang inyong damdamin upang yakapin ang tunay na katotohanan ng ipinaglilingkod ko po sa inyo. Muli sa atin pong pagtatapos, samantalang nakita natin na mali ang turo ng Iglesia ni Cristo na natatag noong 1914, panghawakan po ninyong matibay ang ating pong napag-aralan ngayong gabi. Tayo po'y manalangin. Salamat pong muli, Amang Banal, sa inyo pong katiyagaan, sa inyo pong pag-ibig. Patuloy niyo pong inaabot ang puso ng mga taong nangalilihis ng landas. Niluloob ninyo na sila ay muling maibalik sa tunay na liwanag. Maraming salamat po sa inyong kahabagan. Patuloy po naming pinagkakatiwala sa inyong mga kamay ang mga puso na nataniman ng mga butil ng katotohanan sa pagkakataong ito. Nawa, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, yumabong ito ng yumabong sa kanilang puso hanggang sa ito ay maging puno. Maging matatag sila sa paninindigang yakapin ang katotohanan na amin pong ipinangangaral. Muli po namin ibinabalik sa inyo, Panginoon, ang kalwalhatian, ang karangalan, at ang aming pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan sa pamamagitan po ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. I was found as a beggar, as an orphan with no home.